Oh, hello! Kamusta po? Ito, meron tayong very special guest dito sa ating studio. Si Biyahe ni Koy. Kamusta, tol? Magandang Mark. Magandang araw sa inyong lahat. Collab na naman tayo. Sabihin na naman ng... Controversial na naman to. Oh, yun. Pero yun, kasi mamaya, doon ako sa doon ako sa channel niya. So, interviewhan kami. Pero ito, gusto ko lang hingin yung opinion mo. Kasi nagkakaroon ng bangayan between Senate at Congress. At nakita mo yung Congress ngayon, palaban talaga. Hindi sila nagpapabuli na. Hindi talaga. Diba? Of course, nandiyan yung kay Senator Amy. Pero yung isang medyo tumatatak doon sa mga congressman at medyo talagang dinamdam nila is yung naging privileged speech ni Senator Joel Villanueva na tila ba parang mas mababa yung tingin sa mga party list na congressman. Ayun nang, diba? Na parang apples and oranges daw yung sinabi. Na ba't nyo kinukumpara? Kami, binoto kami ng ganito kadaming milyon na tao tapos itong party list na ganito, ganyan lang. Pwede so medyo dinamdam yun ng mga congressman. Anong masasabi mo ba doon? Ako lang. Pero bago natin, Mark, pwede ko ba ipakita sa kanila yung isa sa mga Okay. Sige, lang ba? Tingnan nyo to, tingnan nyo po muna to bago po ako magsalita, ha? Ito kasi yung patunay. Marco, ito sabi ni Joel. Ayan, o. Liars go to hell. Minamaliit ni Joel Villanueva ang boto ng mga kongresista at party list. Sagot? True or false? False. Eto, galing mismo sa bibig mo. You cannot say na equal ang isang party list representative sa isang senador. Never, 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 never. Liars go to hell. I don't have anything against Congress again, Mr. President. But can you really compare apples to oranges? Wow! Yabang! Kung tayo po ay binoto, tayo po'y binoto bilang kinatawan nila. Please lang, Senator. Tama na. Tama na. Tama na yung grandstanding mo. Never. Liars go to hell. Siya po ay nagkakamali sa kanyang pagmamaliit sa mga party list representatives. Mr. Speaker, the 1987 Constitution vests legislative power in one Congress. Iisang Kongreso, shared between the House of Representatives and the Senate. This is what the Constitution referred to as the bicameral legislature. O ano, simak ka ngayon, Mr. Testaman. Yung pala yun, no? Yung pala yun, no? Hindi nga parang meron tinatawag na parang courtesy between mga, kasi lahat naman ng tao doon, mga representatives, mga senador, 'di ba? Kahit gaano kaliit, gaano kalaki yung mga lugar nila o yung nirerepresenta nila, lahat sila elected ng taong bayan, 'di ba? Of course. Kasi Mark, kung tatanungin mo ako based on my own opinion, ang Congress at ang mga congressman ay inihalal yan ng ating mga taong bayan. Oh, 'di ba? Kasi ang congressman ang unang-unang nakakaalam ng problema ng isang lungsod. Sa distrito nila. Sa distrito nila. Napaka-importante kasi sa atin ng role ng mga congressman, to be honest. 'Di ba? Bali ba hindi naman kahit ang senador nga, Mark, nagtatanong sa congressman kung ano problema sa distrito niya. Kasi sila yung diretso doon sa mga tao, sa mga distrito nila. Yes. Sila yung kasama doon. Totoo. At yun nga, yun tuloy, syempre, nagdamdam yung, considering na yung kanyang ama ay party list din ngayon, di ba? Si brother. Tapos doon din siya si Brother Eddie. Si Brother Eddie kasama ngayon dyan sa party list block. Sa, diba? Party list coalition. Oo, sa party list coalition, di ba? Tapos ganun yung sasabihin. At siya, galing din siya doon. O yan tuloy, ang dami tuloy mga nagka back and forth tuloy, nadidig up tuloy. Di ba? Yung sa kanya, yung tungkol doon sa mga Napoles na issue, ganon, back from 2016. O siya naman, tumitira din siya pabalik sa mga congressman. Di ba? Parang nawala na yung courtesy sa isa't isa. Dahil dito sa pinipilit nila na itong People's Initiative daw ay kumbaga i-abolish sila. I-abolish sila, tsaka nagpapalabas daw ng pera, kumbaga binabribe yung mga tao na wala pa naman napapatunayan na gano'n, di ba? Ako sa ito sa akin yung mga unahin ko na to. Yung sinasabi number 1 doon sa binabayaran daw ang taong bayan para magkaroon daw ng pirma, ako na magsasabi 100% Mark, walang nagaganap kasi sa amin nung merong sineminar yung mga tao about sa PI, ang meron lang talaga hinain pagkain. Pagkain talaga, Mark. Pagkain lang talaga. Pagkain. Then ang tao pumunta, then explain yung speaker nung pirma,
Then sinabi niya, ito nangyayari, itong problema sa bansa natin. And then, yung taong bayan, na-realize. Ngayon, na-realize yung taong bayan, ay, ganito pala yung nangyayari. Kaya pala yung trabaho namin, fix lang kami sa ganito. Kaya pala tinatanggal lang kami ng mga trabaho. Kaya pala ganito pala ang problema sa taong bayan. Naghihirap kami. Bakit ang problema natin sa bigas? Hindi mapababa-baba. Hinihingi ng ibang tao. Gusto namin na mababang bigas 20 pesos paano natin magagawa yun, Mark? Kung may middleman. Diba? Totoo. Second, gusto ko lang clarify, wala talagang nangyayaring bayaran. Okay? Second, Mark, sagutin ko rin yung isang tanong doon. Kasi dalawa yun nakita ko Yung regarding doon sa People's Initiative, napakaganda pag-usapan ito. No? Yung People's Initiative na yan, hindi po sinasabi ng Congress na i-abolish ang Senado. Wala pang ganun, Mark. Wala pang sinasabi doon na, itong Senado, tatanggalin namin ito. Kasi, kahit si Pangulong Ferdinand Marcos, itong si Marcos Jr., ang gusto niya, ang sinuportahan niya, yung economical provision. Sayang kasi yung economical provision Alam mo, tututusin, baliwala yung mga tinakbo ni Marcos Jr. sa ibang bansa. Pare, kung hindi magiging pledges lang. Hindi makakapag-adjust yung ating mga batas, yung ating saligang batas at yung doon sa mga kailangan ng ekonomiya natin. Kailangan ng ekonomiya natin. For example, ganito, foreigner ka, tapos Filipino businessman ako. Magtatayo ka dito ng negosyo mo, tapos dadaan ka muna sa akin. Tapos, ang cut ko, 60%, 40 lang sa'yo. Nasa iyo makinarya, nasa iyo puhunan, papayag ka? Kaya ang daming turn off, ang daming hindi, kaysa mag-invest na ay sa ibang bansa na lang nag-i-invest. Pupunta na lang ako ng Malaysia, Singapore, Thailand, kasi doon, malubag ang economical provision. Di ba? Malaya makapagnegosyo ang mga katulad na yung foreigner with the partner din dun sa Yun naman ang sinabi ni PBBM, economic provision yung kailangan tutukan. Sa akin lang, yung mga bangayan na yan, yung si Senator Joel, may mga binabato sa mga congressman din, mga kung ano-anong scandal din. Pinapanood masyadong madumi na, masyadong magulo na. Maganda sana magkausap, matigil yung bangayan, and maybe sana nga talaga na hindi naman yung sa minamaliit yung Senado, mamaliitin yung Kongreso. Sana wala namang ganun na mangyari na at magkaayos na para isulong yung mga dapat na batas na kailangan ng bansa. Kasi totoo lang, simple lang yung hinihingi ng congressmans pala. Yung RB 86 lang pala ang kailangan nilang kunin. Kailangan pagkasundoan kasi nila RB 86 na bubuksan yung constitution, yung sinasabi ni Xi Digong na bahay, para mapalitan lang economical provision. Wala pong nakalagay doon, walang nakalagay sa RB 86, natatanggalin yung sa political side, no? So, yun nga, sana nga magkausap sila, magkasundo sila, at matigil na yung mga sobrang mga mudslinging na yan. So, Tol, thank you very much. Dagdag ko lang sige, dagdag mo, bago tayo Bago tayo magtapos. Maawa kayo sa taong bayan. Maraming nahihirapan. Hindi kami nagsasalita dito because gusto lang namin offer ganito. Nasalita kami dito because nakikita namin yung problema ng taong bayan at yung gusto ng ating mga senators, gusto rin ng ating mga congressmen. Ang kailangan lang talaga dito pag-uusap na maayos. Tama. Thank you very much, BNK TV. Subscribe po kayo sa YouTube niya, Biyahe ni Koy. At yun, abangan nyo, lalabas din ako doon sa kanyang vlog. So, bye-bye guys. Salamat po.